Dumating si Datao. Pumasok ka na. Tapat na kabataan. Ate Hongyaw. Bakit mo ako hinanap sa ganitong oras ng gabi? Masahe. HMM. Masakit ang likod ko. Sakit ng likod. Kumakagat ang binti. Hindi mo ba ako masahehin? Hindi ako makatulog sa gabi. Bata pa. Bakit ka nakatayo dyan? Pumunta ka at isara ang pinto. Halika na. Anong ikatakot mo? Hindi ka naman nakikita. Mag-relax ka lang. Sige. Babae na walang asawa, buksan mo ang pinto. Sino yan? Buksan mo ang pinto, buksan. Buksan mo na ang pinto. Bude. Bakit ka nandito ng ganitong oras? Bakit ka nandito ng ganitong oras? Umalis ka na, matutulog na ako. Anong tulog ang sinasabi mo? Sino ang kasama mo sa pagtulog? Buksan mo na ang pinto. Buksan mo, buksan mo. Itong si Wude. Nang ahas na sirain ang aking magandang pagkakataon. Ay nako, sige. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Lumaban ka, mas lalo akong nasasabik sa iyong paglaban. Bude. Buhay hayop. Bitawan mo si Ate Hongxing. Sige. Ayaw buksan ang pinto para sa akin. Nakikisama ka pa sa 3 bulag na ito. Kailangan kita ngayon. Tatlong bulag. Hanapin mo si San. Dadoong tao. Tulong, may tao dito. Dadoong tao, magising ka. Huwag mo akong takutin, ate. 3 bulag. Huwag ka nang magpanggap na 3. 3 bulag. Ang sama ng swerte. Data, gising ka na. Huwag kang matakot, ate. Gising ka na, gising ka na. Ako ang banal na doktor. May koneksyon tayo. Ngayon, nagigising ang mga kapangyarihan ng banal na doktor. Binubuksan ang gintong mata. Mabilis na pandinig. Sining ng pagdapo. Umaasa akong may pagpapatuloy mo ang landas ng medisina upang makapagbigay ng benepisyo sa mga tao. Nakikita ko na. Dao. Gising ka na. Ito si Ate Hongxing. Ito si Xian, si Hong Benshu. Ito si Ate Hongxing. Ang ganda naman ito. Kamusta ka? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Walang problema. Tao, medyo nanghihilo lang ang ulo ko. Nanghihilo. Magpahinga lang, gagaling na. Ako ang tutulong sa'yo. Ganito ang reaksyon ni Dato. Parang nakikita niya na, no. Dao. Sa tingin mo, ate. Maganda ba ako? Hindi ko makita ate. Nakalimutan mo bang bulag ako? Pero naniniwala ako. Natiyak maganda ka sa ating baryo. 10 milya at 8 bayan. Pinakamagandang babae. Nakakainis. Sa murang edad, ang tamis ng dila. Oy, ate. Kailangan ko nang umuwi. Naghihintay pa sa akin ang kapatid ko sa bahay. Huwag kang magmadali umalis. Ate. Kailangan ko talagang umalis. Babalik ako bukas sa umaga. Ang saya maging bata. Talagang puno ng lakas. Sa wakas, nakikita na ng mga mata ko. Ang ganda. Maaari na nating alagaan ng maayos ang ate. Hua Beiyan. Chen Chen. Chen Chen. Sa wakas, makikita na ng mata ni kuya. Chen Chen. Chen Chen. Ulit na namang sumampong ang asma niya. Gamot. Gamot. Sino ang gumawa nito? Chen Chen.
Kapatid, dadalhin kita sa ospital. Mayroon ka ng kasanayan ng banal na doktor sa pagdapo. Sa pagdapo, maaari kang magligtas ng tao. Ngayon, ako ay banal na doktor. Kuya. Kuya. Akala ko hindi na kita makikita. Ayos na, Chen Chen. Sabihin mo sa kuya kung sino ang gumawa nito. Si Wude, lasing siya. Pumasok na parang baliw. At pagkatapos ay binubuli ka niya. Pinipilit kong labanan. Sumasakit ang hininga ko. Nagmadaling tumakbo siya. Itong hayop na ito. Mag-alala ka, sisiguraduhin kong makabawi ako, kuya. Ayos lang ako. Hindi tama. Ikaw. Nakikita mo na. Kapatid, ang mga mata ko. Ngayon, hindi lang ako nakakakita. Natuto na rin ako ng mga natatanging kasanayan. Dati, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon si kuya ang mag-aalaga sa'yo. Ang galing, kuya. Simula pagkabata, lagi kaming magkasama. Palagi kaming nilaloko ng iba. Ngayon, ayos na ang mata mo. May pag-asa na ang pamilya natin. Chen Chen. Hindi mo ba napansin kanina? Teka lang, kuya, hihihi, 2 beses. Na naayos na ang iyong hika ng higit sa kalahati. Bukas, pupunta ako sa bundok para mangolekta ng gamot. Pagkatapos mong kumain, tuluyan ka ng gagaling. Kuya, totoo ba yan? Kuya, maglilihim ba ako sa'yo? Bukas ng umaga, sa pagdapo ng liwanag, pupunta na ako sa likod ng bundok para mangolekta ng gamot. Wude. Babayaran kita sa bagay na ito balang araw. Kabataang Chino. Sige nga. Ganito bakat hindi ang gintong mata. Paano niya nakikita ang napakaraming halamang gamot? Sige nga. Ang laki ng ligaw na ginseng na ito. Ayan, yayaman na ako. Anong tunog iyon? Sige nga. Yung tunog ng pag-crawl ng centipede, naririnig ko rin. Ang galing naman nito. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ate Red Apricot, dumating na ako. Tulong. Pupunta na ako. Kailan pa ako makakatakbo ng ganito kabilis? Para akong sumasayaw sa hangin. Tulong. Sabi ko na eh, walang silbi kahit anong sigaw mo. Sige, sigaw ka lang. Bitawan mo si Ate Hongxing. Hayaan mo akong humawak. Hayaan mo akong gumawa ng malaking kalokohan. Umalis ka. Day tao. Walang anuman. Nandito ako. 3 bulag. Nagmamatigas kang agawin ang babae ko. Ngayon, hindi kita palalampasin. Tawa. Day tao. Anong nangyari sa kanya? Hindi ba siya mahilig tumawa? Pinindot ko ang kanyang punto ng tawa. Tawa. Pabayaan siyang tumawa ng tumawa. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Putang ina mo. Kanina lang ay pinarusahan ka ni Hongxing ate. Ngayon ay para sa paghihiganti sa kapatid kong babae. Iparamdam mo rin sa'yo. Ang sakit ng hika. Dato. Hindi mo ba gustong pumatay sa kanya? Ayos lang, ate. Hindi na 3 beses. Ngayon ay isang leksyon para sa'yo. Mula ngayon. Kung magpapantasya ka pa kay Ate Hongxing namin, hindi kita palalampasin. Sige na, ate, tara na, manghuhuli tayo ng gamot.
Ang laki ng galing ni Dato kanina. Sige. Ang sarap talaga ng lasa. Dao. Nakikita mo na ang iyong mga mata. Nakikita mo na ang iyong mga mata. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Naging maayos na ang mga mata. Ayos ka, sinungaling. Sabi mo, gaano katagal kang nagpapanggap na bulag? Ano na ang nakita mo? Wala. Wala akong nakita. Sige na. Ang bunso kong kapatid ay sobrang mabait, walang masamang balak. Sa kabilang bundok ay may malaking damuhan. Tate, may tanong ako sa'yo. Tungkol sa... Sabihin mo na. Anong balak mong gawin sa akin, ate? Ay naku, ate. Saan ka naman napunta? Ang sinasabi ko ay... Maaari mo ba akong dalhin sa kabila? Sa kabila ng bundok. Walang tao roon. Sige. Tara na. Dalhin ka ni ate. Diyos ko. Sino ang makakaya sa ganitong katawan? Sino ang makakaya sa ganitong katawan? Ito ang lugar na ito. Maganda ang lugar na ito. Nakakainis. Sobrang direkta. Ate Hongxing, simulan na natin. Mas nagmamadali ka pa sa akin. Yung sinasabi mong simulan ay ito. Oo nga. Lahat ito ay mga ligaw na halamang gamot. Pwede itong ibenta. Bilisan mo na ang paghuhukay. Buwisit na bata. Niloloko mo ako. Ate Hongxing, salamat sa iyo ngayon. Kapag naibenta na, ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Ayaw ng ate ng pera. Ang gusto lang ng ate ay ikaw. Ate, anong nangyari sa'yo? Ay nako. Kailangan ko nang umalis. Ate. Pupunta ako sa bayan para magbenta ng mga halamang gamot. Ay. Buwisit na kapatid. Bakit ka tumatakbo? Nagbebenta ng halamang gamot. Magandang uri ng wild na halamang gamot. Hindi pa rin ito mabenta. Pare. Yung halamang gamot mo. Hindi pwedeng gamitin. Walang gustong bumili dahil sa itsura. Ah. Ganoon na baka baba. Ito lahat ay ako mismo ang naghukay. Mukhang hindi ka talaga marunong. Ganito lang ka baba. Kahit anong gawin mo, walang bibili. Anong gagawin natin? Ay. Bakit hindi natin gawin ito? Tayo dalawa. Palitan ng produkto, masaya ang dalawang pamilya. Ibigay mo sa akin ang halamang gamot na ito. Ibigay ko sa iyo ang matandang pagong na ito. Wala namang silbi ang matandang pagong na yan. Ito ay purong ligaw na matandang pagong mula sa Qinglonghe. Malaki ang benepisyo nito. Mas matanda pa ito sa iyo. Siguradong may halaga ito, di ba? Ay nako, tingnan mo ang sinasabi mo. Bumalik ka at ibenta mo na lang ito. Baka makakuha ka ng 18,000 o 7,000. Hindi pwede, kuya. Hindi ko dapat samantalahin ka. Bakit naman samantalahin? May ugnayan tayong dalawa. Ito na ang simula ng ating koneksyon. Heto, kunin mo. Bakit ako mahihiya? Hindi ako dapat makikinabang sa iyo. Walang masama sa hindi paghiya. Itong halamang gamot, kukunin ko na. Bata, magkikita tayo ulit. Huminto ka. Huminto ka. Ang ganda. Mas maganda pa kaysa kay Ate Hongxing. Bobo. Nadaya ka. Ah, nadaya. Tagaloko lang ang taong ito. Manlilin lang. Ang pagong niya ay pinalaki. Yung halamang gamot mo ay ligaw, di ba? Palitan mo siya. Malaki ang luji mo. Oh. Kaya ikaw ang nanloko sa akin sa halamang gamot. Bakit ganyan ka kasama? Hindi naman maganda. Sang-ayon na siyang makipagpalit sa akin. Anong ginagawang gulo mo dyan?
Ako na ang bumili para sa kanya, pare. Ilagay mo na ang bagay. Kung hindi, tatawagan ko ang ahensya ng batas. Swerte ko talaga. Hoy, maganda, huwag kang umalis. Magandang babae. Magandang babae. Salamat sa iyo kanina. Salamat, salamat. Walang anuman. Maging maingat ka sa susunod na lalabas ka. Wala akong pera dito. Ito ay binili mo gamit ang pera mo. Para sa iyo. Itago mo na lang. Maganda ang iyong mga halamang gamot. Gaano mo gustong ibenta? Presyo sa merkado. Kukunin ko ang 800. Magandang boss. Yun. Walang iba, ang 800 ay pinakamataas na presyo na. Hindi. Hindi ko gustong magdagdag ng pera. Gusto ko sanang magbenta ng ginseng. Magbenta ng katawan. Ito ay hindi magandang ligaw na ginseng. Pinakamahusay na ligaw na ginseng. Saan galing ito? Ako ang naghukay nito. Talagang napakabuti nito. Saan mo ito nahukay? Ito ay isang pamana ng aming pamilya. Sa likod ng bundok ng aming nayon. Siksik ito ng kayamanan. Huwag husgahan ng tao sa kanyang anyo. Hindi ko akalain na may kakayahan pa ang batang ito na maghukay ng ginseng. Ito. 8,000. 8,000. Ang dami nito. Ang ginseng na ito ay napakamahalaga. Ito ang aking business card. Kapag may maganda na bagay, diretso mo akong padalhan. Shen Bing. Ang ganda ng pangalan. Sige, hintayin mo na lang na makahanap ako ng kayamanan. Ipapadala ko rin sa'yo. Saan galing ang tanga? Nabili na lahat ng mga bagay ni ate. Sabi mo, hati tayo. Ang dami mong kinayod na mga gamot. Bakit maliit lang ang nabenta mo? Huwag kang mag-alala. Ito ang ibibigay ni Lola sa'yo. Ito ay malaking panggagamot. Ate, ano bang silbi ng malaking panggagamot? Nagpuno na walang nagmamalasakit. Kung hindi, dapat manatili ang nakababatang kapatid, para masihihin ng ate. Ate. Naghihintay si Chen Chen sa bahay para kumain. Kailangan ko nang bumalik agad. Uuna na ako, ate. Buwisit na batang ito, ang bilis tumakbo. Sa huli, ikaw ang paborito ni mama. Bro, nakauwi ka na. Aalis ako para painitan ang pagkain mo. Ay, huwag magmadali. Chen Chen, tingnan mo. Computer. Bro. Bakit tayo bumili ng computer sa bahay? Anong ginagawa mo? Maraming pwedeng matutunan dito sa computer na ito. Balang araw, mag-aaral ka pa rin sa kolehiyo. Pero kuya, ang mahirap ng pamilya natin. Wala tayong pambili ng pag-aaral. Bakit ang dami ng pera? Chen Chen. Noong una, ako ang nagdulot sa iyo ng problema, na hindi ka makapag-aral. Ngayon, ako ang magbibigay sa iyo ng suporta para makapagkolehiyo, at umangat sa buhay. Makakapag-aral na ako muli. Kuya, hindi ba ako nananaginip? Bobo mong kapatid. Kakapan lang nagsimula ang magandang araw. At meron pa ito. Ito ang espesyal na gamot na pwedeng magpagaling sa iyong hika. Personal na inirekomenda ito ng kuya mo. Sa loob ng kalahating buwan, makakagamot na ang iyong hika ng tuluyan. Talaga ba? Ay, ang galing naman. Ay naku. Si Datao ay tila yumaman na. Bumili ng maraming magagandang bagay. Talagang yumaman si Datao. Ate, andito ka na. Bumili ng maraming magagandang bagay. Ate. Ate. May kailangan ka bang sabihin? Narinig kong gumaling na ang mata mo. Narito, bibigyan kita ng mga itlog. Tita, tatanggapin ko na ang mga itlog na ito.
Sa loob ng maraming taon, salamat sa pag-aalaga mo. Kung wala ka, maaga na sanang nagutom ang magkapatid. Sa hinaharap, kami ng mga kapatid mo ang mag-aalaga sa iyo. Oo, kami ang mag-aalaga sa iyo. Halika. Itong matandang inahin, ay nako, para sa iyong kalusugan. Paano naman namin maaring kunin ang sa iyo? Bakit ka naman mag-aalala, tiya? Oo. Lumaki na si Datao. Isa na siyang tunay na lalaki. Si Chen Chen ay napakaganda na rin. Ang mga magulang ninyo ay tiyak na masaya sa langit. Makakapagpahinga na sila. Ay, tiya. Huwag kang umiyak. Tama, tiya. Kamusta na ang iyong binti? Luma na itong sakit. Sa loob ng maraming taon, hindi na alis. Chen Chen, tulungan mo ang tiya na pumasok sa bahay. Aasikasuhin ko ang binti ng tiya. Oo. Bilisin mo. Tiya. Baka medyo masakit ito. Tiisin mo lang. Ay. Sobrang sakit. Tiya Yang, kamusta ka? Kapatid, baka naman nasira mo si Tiya Yang. Itong aking acupressure ay itinuro ng banal na doktor. Hindi ito dapat mangyari. Ay, ako. Bakit parang bumigat ang mga binti ko? Tiya Yang. Magsalita ka ng kaunti. Ayos na ako. Hindi na nabubulok ang binti ko. Ayos na ang binti ko. Talagang napakabuti. Kuya, ang galing mo naman. Siyempre naman. Mukhang hindi ako pinabayaan ng banal na doktor. Sa kakayahan mo ngayon. Hawak kamay, nawawala ang sakit. Talagang napakalaking swerte ito. Naging Diyos ng medisina na si Datao. Kailangan kong makahanap ng mas maraming kayamanan ngayon, para mapansin ako ni Shen, ang magandang babae. Meron na. Ang daming Ganoderma. Ang mga mata ko. Nahuli ang ilaw na scanner. Ginseng. Ay. Medyo maliit lang. Ganito kalaking alakdan. Ngayon, tiyak na yayaman na tayo. Ang daming kayamanan. Siguradong makakapagbigay tayo ng sorpresa kay Boss Shen. Kumusta? Ganda ni Shen. Ang batch na ito ay mga high-end na produkto, di ba? Anong nangyari? May problema ba sa bagay na ito? Napakaganda ng kalidad, at ang dami pa. Kaya mo talagang maging supplier ko. Anong ibig sabihin? Sa hinaharap, maaari akong maghatid ng mga produkto para sa iyo. Tama, magkakaroon tayo ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Maging mga kasosyo sa negosyo. Oo. Maaari rin akong makipagsosyo kay Boss Shen. Basta't garantisado ang kalidad. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa lahat ng iyong mga halamang gamot. Ayos na ayos yan. Pero, hindi ako bagay sa negosyo. Hindi mo ako niloloko, di ba? Kaya kung lokohin ka, gago. Kung hindi ka kampante, pwede akong magbayad ng paunang halaga. Ayos lang yan. Boss Shen, napakamaingat mo naman. Hindi mo alam, ngayon, ang dekalidad ng mga halamang gamot ay sobrang bihira. Basta tayo ay magtutulungan ng matagal. Sa hinaharap, maaari tayong magtayo ng pabrika ng mga gamot. Palawakin ang negosyo sa buong bansa. Ang ganda. At napakamaabilidad sa negosyo. Kapag ikinasal ka, malaking kita na yan. Sige. Ayos, napagkasunduan na. Mula ngayon, ako na ang iyong kasosyo. Bumalik ka na muna ngayon. Pag-uusapan natin ito ng mas detalyado sa susunod. Uy, magandang babae. May kailangan ka pa ba? Dahil magka-partner na tayo. May maliit akong kondisyon. Sabihin mo, gusto mo ba ng sasakyan o pera? Hindi. Gusto kong makasama ka. Umuwi. Umuwi kasama ka. Sama ka sa bahay. Nagtulungan tayo. Dapat ay imbitahan kita sa bahay ko para kumain. Saan ang bahay mo?
Nasa Xinghua Valley. Maganda ang tanawin. Puno ng mga halamang gamot. Tara, tingnan mo na lang. Babalikan na lang natin mamaya. Ang bahay namin. Nako, delikado na. May tao na pumunta sa bahay mo at nagsimula ng gulo. Ano? Anong nangyayari? Yung mga gun sa katabing baryo. Sinasabi na yung mga halamang gamot na tinanim mo ay kanila raw pinoproseso. Bola-bola. Lahat ng ito ay akin. Ako ang naghukay sa bundok. Anong kinalaman nila dito? Ay nako, mga walang hiya sila. Mabilis kang umuwi at tingnan mo na. Sa harap ng liwanag ng araw, naglakas loob kayong gumawa ng gulo. Wala na bang batas? Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya ko. Huwag ninyong kunin. Anong mga gamit nyo? Anong mga gamit nyo? Lahat ng damo na inukit ni Dato ay tanim namin. Kung nagpalit ng bagay, natural na sa amin yun. Bukod sa damo, may pera pa. Ilabas nyo na ang pera. Kung hindi, hindi namin kayo papayagan. Oo, bayaran kami ng tig-1,000 piso Kung hindi, kung wala kayong pera, ihuhulog ko kayo sa utang Itong mga gamot na ito ay inani ng kapatid ko sa bundok. Bakit niyo sinasabi na sa inyo ito? Kung susunod ka lang ng maayos, makakaiwas ka sa mas maraming sakit. Kung magtatangkang lumaban, pagsasamahin ko kayong dalawa, na maging kapansanan. Bitawan mo ako, tulong. Bitawan mo ako. Huwag mong gagalawin ang kapatid ko. Hanapin si San. Oy, kuya. Tita. Hindi na bulag ang taong ito. Nakakapagmalaki na siya. Kayong mga walang hiya, walang makakatakas sa inyo ngayon. Ano ba? Ikaw, isang maliit na karami. Gusto mo pang makipaglaban sa 3. Kayo lang 3 walang hiya. Ngayon, lumuhad kayo at humingi ng tawad. May oras pa. Lumuhad at humingi ng tawad. Parang nababaliw na itong bulag na ito. Gusto pa tayong paumanhinin. Ilang araw na akong hindi ka pinapalo. Nangangati na ba ang balat mo? Kaya pala, sila yung madalas mangbuli sa akin sa daan. Kayo nga yung 3. Aba, ako ang iyong lolo. Ano bang magagawa ko? Maging matalino ka at ibigay ang pera. Datao, huwag kang magpakatanga. Tara na. Ngayon, walang mawawalan ng pera. Walang sino man ang makakalabas. Tita, Chen, lumayo kayo. Huwag kayong masaktan. Itong batang ito, hindi umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Aba. Yari ang binti ko. Wala na akong pakiramdam sa binti ko. Hindi ko na makita. Ang sakit ng pangangati. Itong 3 inutil, palaging nagmamalaki sa pag-inom. Hindi makatalo kahit 3 sa isa. Taoge. Nagkamali kami, Taoge. Patawarin mo kami, Taoge. Dahil alam na naming nagkamali. Kailangan magbayad. Magbayad. Anong babayaran? Ninakaw nyo ang mga bagay sa bahay ko, at sinaktan nyo pa ako. Gusto nyong umalis nang hindi nagbabayad. Ako, magbabayad. Taoge. Pero kailangan mo munang i-release ang mga pressure points namin. Ayaw din naming magkapinsala, di ba? 1,000 bawat isa. Magbayad muna. Kapatid, 2 na lang akong piraso ng tissue. Taoge, ako na. Ganito na lang ang pera namin. Hindi ka namin pinapansin sa mga mali namin. Patawarin nyo kami. Sinasabi mo na mahirap kayong lahat. At araw-araw ay walang ginagawa. Tumigil ka. Tao, anong kailangan nyo pa? Kuya, anong ibig mong sabihin? Bumalik ka na lang at maghanap ng seryosong gawain. Ipagpaalam nyo sa akin na nananakit kayo ng mga kapitbahay. Hindi ko kayo palalampasin. How Taoge? Umalis na kayo. Hindi ka nasaktan, ha?
Ayos lang ako, kuya. Tita, hindi po kayo nasaktan, ha? Ay, ayos lang. Talagang may potensyal si Dato. Sa hinaharap, wala nang makakapalag sa atin. Makikipaglaban ako para sa inyo. Nasaan na sila? Tinalo na sila. Ano? Ikaw mag-isa. Naple Ace mo sila. Totoo yan, Ate Hongxing. Katatapos lang, ang galing ng kuya ko. Isang suntok, isang maliit na gunggong. Bunso, si Dataw. Ang lakas mo na ngayon ah. Ang ate ay mayroong pakiramdam ng seguridad. Ate. Dahil naayos na ang mga bagay-bagay, Tara, mangolekta tayo ng mga gamot. Magsimula ka ng pumitas ng isang basket at dalhin ito pabalik. Papasok ako sa bundok para maghanap ng mga kayamanan. Huwag naman. Gusto ko talagang makasama ang kapatid. Huwag maghiwalay. Saan galing ang asong babae? Naglalakas loob na agawin ang lalaki ko. Sa wakas, natagpuan din kita. Ang hirap talagang daanan ng daang ito. Boss Shen, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi mong pumunta ako sa bahay mo para kumain? Ngunit wala ka namang nandyan. Sabi ng kapatid mo, pumasok ka sa bundok. Hindi ko akalain na darating ka ngayon. Saan ka nakakuha ng ganitong maliit na diwata? Ipakilala mo siya. Ito si Boss Shen na galing sa bayan. Ito naman si Ate Hongxing. Ang kanyang ayos ay napakaastig, mukhang hindi siya mabait. Nay, hindi mo dala ang basket mo. Sino man ang gustong kunin, kunin niya. Mas mabilis pa ang magbago ng mukha kaysa sa pagbabasa ng libro. Itong babae, gusto ka niya. Ay, hindi. Tayong mag-ina lang. Magkapatid tayo. Parang hindi naman. Ay nako, talaga namang magkapatid. Yun. Sama ka sa akin sa likod na bundok para manghuli ng gamot. Sige. Tingnan ko nga kung paano ka manghuli ng gamot. Ginoo Shen, tingnan. Sa buong bundok na ito. Lahat ay mga gamot. Talagang maraming mamahaling gamot. Kailangan bang mano-manong anihin ang mga ito? Hindi naman. Hintayin kong maani ang isang palanggana. Dadalhin kita sa paghuhukay ng ginseng. Ikaw na prinsesa, anong klaseng tao ka? Magpahinga ka muna. Sino bang tinitingnan mo ng masama? Ako ay madalas na pumupunta sa gym. Hindi ba't nag-iipon lang ng mga gamot? Kaya ko rin yan. Oy, hindi ko akalain na si Shen, ang magandang babae, ay may lakas din pala. Sobrang nakakapagod ito. Itong taong ito. Parang matibay na toro. Ang lakas niya magtrabaho. Totoo ngang matipuno. Baka may abs pa siya. Shen Bing, anong iniisip mo? Ay. Shen, magandang babae. Pagod ka na ba? Hindi ako, hindi pagod. Sakit lang ng paa. Naka-high heels kasi ako. Hindi ba naman masakit ang paa? Sige, palitan natin. Ikaw na lang ang maglakad. Ang taas ng pride ng magandang si Shen. Sabay na kayong humawak ng kamay. Lahat ay abala. May bisita tayo. Ate, nahanap mo na ang kuya ko. Ito ang kapatid kong si Chen Chen. Ito si Ate Hongxing. Katatapos lang naming magkita. Ano ang ginagawa ninyo dito? Paggawa ng mock Sebastian. Oo nga. Sabi ng kuya natin gawin natin ganito. Kapag nagawa na natin, ipapaabot pa natin sa buong baryo. Mga dekalidad na sinaunang gamot. Kung mapapanatili natin ang supply, malaking negosyo ito. Hindi mo may kakaila na may pananaw si Boss Shen. Marami tayong mga bundok dito. Kung makakapagpatubo tayo ng maraming halamang gamot,
Maaaring yumaman ang mga kababayan natin. Napakamahal ng mga ito. Kaya kailangan nating pagbutihin ang trabaho. Kung kami lang ang magtatrabaho ng mabuti, anong silbi nito? Hindi naman marunong magtanim ng halamang gamot ang mga kababayan natin. Ate Hongxing. Maaari naman itong matutunan, di ba? Susunod, pag-aaralan ko ang teknolohiya sa pagproseso ng mga gamot. Kapag natutunan ko na, ituturong ko sa mga kababayan. Sa ganitong paraan, sabay-sabay tayong yayaman. Ayos lang iyon. Ang ganda ng ideya ng kuya ko. Magsasaya na ang aming baryo. Talagang may kakaibang diwa itong batang ito. Yung. Gutom na ako. Tumigil muna tayo. Kain na tayo. Ayokong kumain kasama ang engkanto. Naz Isuka. Kuya. Ang galing mo. Saan mo nakuha ang ganitong kagandang hipag? Anong ibig mong sabihin sa nakuha? Ito ang alindog ng kuya. Simpleng pagkain. Huwag kang magreklamo. Sabi mo pa. Parang ako na lang ang masyadong sensitibo. Masarap. Ate, kung gusto mong kumain ng luto ko, gawin mo ito araw-araw. Sige. Ay naku, anong sinasabi mo? Si Boss Shen. Hindi naman araw-araw makakapunta sa bahay natin. Pwede rin namang madalas, para suriin ang iyong trabaho. Ate, ang ganda-ganda mo. Siguradong gwapo ang boyfriend mo. Sobrang abala ako sa trabaho. Walang oras maghanap ng boyfriend. Ay, ang saya naman yan. Anak ko, huwag mong tignan ang kuya ko, kahit na maitim at pangit. Hindi. Paano ko sasabihin tungkol sa kuya mo? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Pero ang ibang tao ay mababait, at magaling sa medisina. Ang hika ko, at ang binti ni Tita Yang, ay siya ang nagpagaling. Talagang may kakayahan siya. Mababa ang profile. Hindi ito mahalaga. Halika, kumain na tayo. Sige na. Samahan mo akong makipagkita sa boss. Napakalaking karangalan na maging personal na bodyguard ni Miss Shen. Talagang isang karangalan. Sandali lang. Datao. Di ba sabi mong ipapasyal ka ni ate sa bundok? Sabi ko ba? Mabilis na, sumakay na ako, may oras pa ako. Ate Hongxing, hintayin mo akong makabalik. Datao. Ate, hindi ko inasahan. Ikaw rin ay isang taong mabilis maumay. Ay nako, ate. May ginagawa lang ako. Kung aalis ka, paano kung bumalik si Wude at hanapin ako? Hindi pwedeng makuha niya ang pagkakataon. Hindi pwede. Sasama ako sa'yo. Sige na. Maliit na diwata. Pupunta ako kay Datao. Pumasok na ang maliit na balo sa bayan. Datao. Sumasakit na naman ang binti ko. Tulungan mo akong masahehin. Anong binti? Naman, nananakit na naman ang kalamnan ko. Paano ka ba nagmamaneho? Ayaw mong umupo, hindi ka sasakay. Ayoko talagang umakyat. Ginoong Shen. Dito sa amin, mahirap at sira-sira ang maliit na bundok na ito. Talagang hindi bagay sa'yo, isang prinsesa, dito. Sa tingin ko ay maganda ito. Sa tingin mo ay mabait ang tao, di ba? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi ko maintindihan. Dataw. Hindi mo ba sinabi noong nakaraan, na pupunta ka sa lungsod, para bumili ng isang lace na bra para sa akin? Lace na underwear. Wala Nandito ako. Sige na. May ibang tao dito. Pag-uwi na tayo, saka na lang pag-usapan. Ginang. Shen. Hindi ka ba nagmamadali? Bakit ka huminto ulit? Dahan-dahan ka lang. Kaya mo bang magmaneho ng maayos?
Ate Hongxing, hindi ka ba nasaktan? May appointment ako sa negosyanteng si Boss Lin na nagbebenta ng mga gamot. Ipakilala kita. Umalis kayo, mga hindi kinakailangan. Kahit imbitahan mo ako, hindi ako pupunta. Dataw. Nasa pamimili ang ate. Hintayin mo akong matapos. Tandaan mong kunin ako, ha? Tatay Lin. Ito si Dataw. Yung mga alakdan at centipede, siya ang hamuli niyan. HMM. Bata ka pa. Napakabata mo. Maliit na bagay lang ito, ha? Wala naman akong gaanong kakayahan. Swerte lang talaga. Ay. Hindi ito swerte lang. Isang napakagandang sukat na centipede. Karamihan sa mga tao, hindi ito mahuhuli kahit isang beses sa loob ng 15 taon. Tiyak na higit pa ang iyong kakayahan kaysa sa karaniwan. Boss Lin. Talagang may mata ka sa mga bagay na ito. Dumating si Uncle Lin ngayon, upang makipagtulungan sa iyo ng pangmatagalan. Sa susunod, anong dami ng mga halamang gamot ang kukunin mo? Iyon ang kukunin ni Tio Lin. Totoo ba? Ayos lang iyon. Pero, habang kumukuha tayo, lalong bumababa ang dami. Sa likod ng bundok ng aming nayon, halos naubos ko na ito. Maaari kang tumakbo sa ilang bundok pa. Bibigyan kita ng sasakyan. Kukuha tayo ng mga lokal na taga-bukid para samahan ka. Napakabuti mo, Boss Lin. Talagang ikaw ang swerte ng aming nayon. Ay, si Tio Lin ay swerte. Hindi ba ako? Syempre si Boss Shenrin. Ikaw ang aking malaking biyaya. Baka balang araw ikaw pa ang magiging asawa ko. Batang lalaki, saka na natin iyan pag-usapan. May lakad pa ako. Uuna na ako. Uncle Lin, ihahatid namin kayo. Saan na napunta ang kapatid na si Hongxing? Bakit hindi pa rin sumasagot sa telepono? Hindi maganda. Mga dalaga. Maganda naman Magkaibigan tayo, ha? Hindi ko kayo kilala. Ayaw ko na rin makipagkaibigan sa inyo. Kung hindi pa rin kayo aalis, magpapatawag na ako ng pulis. Babae. Ang interesting mo naman. Alam mo ba kung sino ako? Ginigipit mo ako gamit ang pulis. Si Long Xiao pa ang tinitingnan ka. Ikaw ay maswerte. Huwag kang manguyam ng walang hiya. Tumahimik kayo. Naghihintay pa ang boyfriend ko sa akin. Boyfriend ko. Nasaan siya? Boyfriend ko. Si Long Xiao. Huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Isa lang siyang maliit na balo. Anong boyfriend ang meron siya? Wude. Ikaw, mabahong many akis. Baka maglakas loob kang ibenta ako. Anong ibig mong sabihin na ibenta? Si Long Xiao ang kuya ko. Siyempre, dapat siyang alagaan ng mabuti. Umalis ka. Umalis ka. Huwag kang magmadali umalis. Buwisit na babae. Naglakas loob kang kumagit sa akin. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Bitawan mo ako. Ayaw nang inumin, parusang inumin. Ngayon, masaya na. Habarin mo na ang damit ko. Bilisan mo. Ikaw, mabahong many akis. Dumating na ang boyfriend ko. Hindi kita patatawarin. Ayaw mo talagang maghubad, ano? Sige. Ako ang mag-aalis nito para sa'yo. Gusto mong maghubad, di ba? Sino ka? Datao. Nandito ka na pala. Bata kang maliit. Hinahanap mo si Sansan, di ba? Si Long Xiao, marunong siyang magpindot ng mga punto. Huwag tayong maging kampante. Natatakot ba ako sa isang probinsya nung tulad niya? Maging maingat ka. Magsitakas na kayo. Mababawasan ang paghihirap nyo. Bata. Kahit nasa Fei Long Wei, kay Long Xiao, naglakas loob ka pang mangbuli. Sawa ka na dyan. Ay nako. Pwede na. Walang problema. Isa lang siya. Huwag kang matakot. Sugod na ako. Sa 3 milya, putukan mo. Mga basura. Sinasabi ko na may kakayahan tong batang ta, di ba? Dapat hindi tayo matakot kay Dragon Xiao. HMP. Matagal nang naglalakad si Dragon Xiao sa mundo ng mga martial artist.
Kaya hindi natin siya pwedeng katakutin. Ngayon, ipapakita natin sa kanya kung sino ang mas magaling. Ayos lang ako. Wala akong problema. Huwag kang magmadali. Hayaan mong lumipad ang bala. Ang init dito. Sobrang init ko, Wude. Sobrang init ko, Long Xiao. Long Xiao, lalaki ako ah. Long Xiao, hindi ko kayang gawin to ah. Yung apoy niya ah. Kailangan itong sunugin ng 3 araw at 3 gabi. Tingnan mo. Kuya, nagmamadali na. Ate Hongxing, hindi ka nasaktan, di ba? Dao. Buti na lang nandito ka. Walang anuman, ate. Walang anuman, ate. Ate, medyo nahihilo. Ate, ganyan ka. Nahihilo na rin ako. Dao. Bilisan mo, tulungan mo si ate pauwi. Dumating na ang swerte, dumating na ang swerte. Nasaan si ate Shenbing? Bakit hindi siya umuwi kasama mo? Hindi naman ito bahay niya. Bakit siya kasama kong bumalik? Ang bait ni Shenbing. Maganda pa, mayaman pa. Sana asawa ko na lang siya. Kuya, kailangan mong magsumikap. Habulin mo si Shenbing bago siya maaga. Huwag mong hayaang may ibang makuha. Chen, ilang taon ka na ba? Tungkol sa mga usaping pag-ibig, bakit kailangan mong makialam? 18 na ako, okay ba? Parang kahoy ka lang. Kung hindi ako makikialam, kailan ka pa makakapag-asawa? Hanapan kita ng isang hipag. Hindi ba napakadali niyan? Hindi mo ba napansin? Si Shenbing, nasa kamay ng kuya mo. Talagang kontrolado siya. Sige, magyabang ka. Kung may kakayahan ka, talagang pakasalan mo si ate Shenbing. Hello. Ate Hongxing, Dachua, pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Natakot ako. Nabahala si ate Hongxing. Siguradong may takot siya sa loob. Oh. Sige. Pupunta na ako agad. Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Nabigla si ate Hongxing sa lungsod. Kailangan kong tingnan agad. Tingnan ko. Mukhang nahawakan siya ni ate Hongxing, di ba? Okay lang ba si ate? Okay lang ba si ate? Nag-iisa lang si ate sa bahay. Natatakot siya. At saka, yung ulo ko. Parang nahihilo pa rin ako. Ate, huwag kang ganyan. Anong ginagawa mo? Ate, mas okay na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka na, na tao. Sa kabutihang palad, ikaw ang nagligtas sa akin ngayon. Gusto mo ba, ate? Paano kita pasasalamatan? Ate, ang relasyon natin. Walang kailangan ipaliwanag na pasasalamat. Datao. Ate, mahal na mahal kita. Ate. Sinasabi ko lang, si Tungtong nalulunod na. Halika, tingnan mo, may namatay na. Ay, darating na ako. Anong nangyari? Sino ang nalulunod? Tingnan mo. Kuya. Paano ka lumabas mula sa bahay ni ate Hongxing? Ay nako, mas mabuti pang mag-ingat ka. Huwag mong hayaang magkamali ang mga tao. Gabi na at galing ka sa bahay ng balo. Hindi ba't magdududa ang mga tao? Ay nako, tama na. Tinanong ka ng kuya, sino ba talaga ang nalunod? Si ate Tungtong. Narinig kong nailigtas na siya, pero hindi pa rin nagigising. Pumunta na ang mga kababayan. Talaga. Sige, bilisan natin. Tara. Ay nako, si Tungtong ay hindi pa rin nagigising. Ay nako, ilang oras na ito. Ano ang gagawin natin? Day tao, dumating ka sa tamang oras. Sasabihin ko sa inyo, si Datao ay isang mahusay na doktor na ngayon. Itong bulok kong binti, si Datao ang nagpagaling. Pumasok ka na. Kailangan talagang maibalik si Tongtong. Sige. Hindi pwede. Hindi pwede. Ikaw, isang pulang-pulang walang pera. Huwag mong hawakan ang anak kong babae. Matandang son. Mahalaga ang buhay. Oh. Malapit ng haminggaw si Tungtong. Ang anak kong babae ay isang dalaga pa. Hindi siya dapat hawakan. Kung hindi, paano siya mag-aasawa sa hinaharap? Ay nako,
Uncle Son, talagang magaling si Datao sa pagpapagaling. Sa hika ni Chen Chen. Sa binti ni Ontiang, lahat siya ang nakapagpagaling. Kahit magaling siyang maggamot, hindi ko siya pwedeng hayaan na masira ang pangalan ng anak ko. Son Erlingzi, anong oras na ba ito? Nagsasalita ka pa ng ganyan. Kung talagang wala nang magawa, hayaan na lang si Datao na pakasalan si Tongtong. May kakayahan na si Datao ngayon. Hindi ka mawawalan kung pakasalan niya ang anak mo. Tia Yang. Anong masamang ideya yan? Sa tingin ko ayos lang. Si Tungtong ang bulaklak ng ating nayon. Pakakasalan ko siya bilang hipag. Sang-ayon ako ng buong puso. Di ba't sinabi mo na pakakasalan ko si Shenbing? Huwag mong sabihin. Wala namang silbi ang pagpayag mo. Hindi ako sumasang-ayon. Malapit nang mawalan ng malay si Tungtong. Wala na tayong oras para dyan. Mahalaga ang iligtas ang tao. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Agad na iligtas siya. Hindi ko akalain na si Tungtong ay isang magandang babae din pala. Si Datao, anong tinitingnan mo? Mabilis, tulungan mo siya. Hindi ko naman sinasadyang tingnan lang kung paano siya tutulungan. Hindi dapat ganito. Datao, gusto mo na namang gamitin ang hindi kailangang bagay. Hurry, tulungan mo siya. Bakit minsan epektibo, minsan hindi ang teknik na ito? Mukhang kailangan na lang gamitin ang pinakasimpleng paraan. Anong ginagawa mo? Nagmamalupit ka ba? Layo-layo kayo sa akin. Sino ang may lakas ng loob na mangbuli sa anak ko? Babalatan ko siya. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Ito ay para sa pagtulong sa tao. Hindi salbaha ang kuya ko, Tio Son. Lahat kayo, umalis kayo. Bastos na salbaha, papakin ko ang balat mo. Tingnan mo, si Tungtong ay nagising na. Tungtong. Tatay. Akala ko hindi nakita muling makikita. Ayos na. Nandito si Papa. Sa wakas na iligtas si Tungtong. Salamat sa iyo, Datao. Walang anuman. Mahalaga ang pagliligtas ng tao. Ang nasa isip mo lang ay ang pagliligtas ng tao. Tita, talagang wala naman akong ibang iniisip. Nahiya pa nga ako. Ayos lang. Bukas si Tita ang maghahanap ng mapapanggas mo para ikasal ka kay Tungtong. Tita. Hindi ko magagawa. Wang Dato, tumigil ka dyan. Tito Son. Kagagaling ko lang, sobrang nag-aalala ako para kay Tungtong. Hawakan mo. Tito Son, anong ibig mong sabihin yan? Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Tio Son. Ano ang ibig sabihin nito, Tio Son? Talagang hindi ka panipaniwala ito. Mula sa libing naging kasiyahan. Ikaw, bata, maghintay ka na lang na makasal kay Tungtong. Ang ganda. Sa wakas, magkakaroon na ako ng nakababatang hipag. Anong sinasabi mo? Tama nga. Hindi naman kami ni Datao interesado sa mga dalaga. Di ba? Ay naku. Tara na. Shen, magandang babae. Namimiss mo ba ako? Sino bang natutunan mo ang pagiging madaldal? Hindi ba't nagdala ako ng mga gamot para sa iyo? Bakit ganito lang ang laman? Ano ang ibig mong sabihin na ganito lang? Tingnan mo. Ito ay puno ng 2 basket. Ngayon, ang mga halamang gamot ay talagang mahirap makuha. Matatapos na ang 2 basket na ito sa loob ng ilang araw. Ito ang bayad para sa nakaraang kargamento. Ang kaligayahang ito ay dumating ng napakabilis. Naging mayaman na ako. Hindi ka pa nakakita ng pera. Ilan lang to, ilang libo lang. Basta't mapataas mo ang produksyon. Bawat buwan, siguradong daan-daang libo. Naging. Kaya, uuwi na ako ngayon. Tawagin ko ang mga kababayan natin para magtrabaho. Ang tradisyonal na gamot ay nakasalalay sa wild harvesting. Siguradong hindi tataas ang produksyon. Ang pagtatanim ng tao ang tamang direksyon. Bakit hindi ko naisip yun?
Sa bundok namin na malinis at maganda ang tubig. Ito ang pinakaangkop na lugar para magtanim ng gamot. Ito ang bagong paraan para yumaman. Kung gusto mo, sama tayo. Sige, simulan na natin. Pero, may maliit akong kondisyon. Bakit pag-usapang seryoso, may kondisyon ka na? Sabihin mo na, anong kondisyon? Kung kaya kong pataasin ang produksyon. Kailangan mo akong bigyan ng kaunting gantimpala. Sige, bibigyan kita ng bonus sa tamang panahon. Hindi ko sinasabi na pera. Ano iyon? Kasi, pwede bang halikan mo ako ng kaunti? Huwag kang mangarap ng ganyan. Ako pa nga ang nangangarap ng ganyan. May magandang balita ako, tungkol sa paggawa natin ng gamot. Sa merkado, sobra ang demand. Lalong gumaling si dato ko. Pero naman, sa ngayon, masyadong mababa pa rin ang produksyon. Humiling si Boss Shen sa atin, na madaliin ang produksyon. Kaya si Ate Hongxing, at si Chen Chen. Kayo'y maglakad-lakad sa bawat bahay, at hikayatin ang mga kababayan natin na makisali. Sige, ate, pupunta na ako ngayon, sa utos ni Ate Shenbing. Sisiguraduhin kong magagawa ko ng maayos. Bakit naman? Si Shenbing nagsasalita lang. Ako pa ang kailangang maglakad ng matagal. Ay naku, Ate Hongying, Ate Red Apricot, lahat ito ay para sa ikabubuti nating lahat. Sabi mo madali lang. Yung produksyon ng mga gamot, sabi mong basta itaas lang ay tataas. Tama si Ate Red Apricot. Paano mapapataas ang produksyon ng ginseng at linzi? Ang kabutihan ng medikal na santo ay kayang magpalago ng mga likas na yaman sa langit at lupa. Ganito ba kababalaghan? Kailangan kong agad na pumunta sa bundok para subukan. Bumababa na ang bilang ng ginseng, lalong nahihirapang anihin. Hindi ba ako niloloko ng Grandmaster? Grabe, grabe. Ang kapangyarihang ito ay sobrang lakas. Ngayon, yayaman na ako. Mas mabilis pa ang pagtaas ng produksyon kaysa sa tren. Magandang babae si Shen. Ang iyong halik ay nakalaan na sa akin. Taoge. Ang ganda talaga ni Tungtong. Tungtong, bakit ka nandito? Sabi ni Tia Yang na nandito ka nag-iigib ng gamot. Oo, nag-iigib nga ako ng gamot. May problema ka. Medyo may problema nga. Gusto kitang hilin ng tulong. Anong problema? Sabihin mo lang. Di ba't kamakailan lang akong nalulunod? Nainitan ako. Parang may sakit sa tiyan ko, paulit-ulit. Iyan ba'y sakit sa babae? Ang sama mo. Bata pa ako, dalaga pa rin ako. Tao, kaya mo bang gamutin? Walang sakit na hindi ko kayang gamutin. Sandali lang, ayusin ko muna. Tungtong. Hindi ba biglang babalik si Uncle Son? Pumasok na ang tatay ko sa syudad. Darating lang siya pag madilim na. Sige. Sisimulan ko na. Amoy na amoy ang kwarto ni Tungtong. Hindi katulad ng amoy ni Red Apricot Sister. Hindi rin katulad ng amoy ng pabango ni Shen Daimei. Hindi rin pareho. Taoge. Tongtong. Anong ginagawa mo? Taoge. Narinig ko na lahat. Noong gabing iyon, hinalikan mo ako. Tungtong. Huwag kang magkamali ng akala, hinalikan kita noong gabing iyon, para iligtas ka. Wala akong ibang intensyon. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Ayaw mo bang panagutan ako?
Ayaw mo bang managot sa akin? Ay, Tungtong, huwag kang umiiyak. Takot na takot ako sa luha ng babae. Ganito mo pa nga ako tinatrato. At ayaw mo pang managot sa akin. Mas okay pa siguro kung tatlo na lang tayo. Ay, Tungtong. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Maaga nang pumanaw ang nanay mo. Ikaw ang buhay ni Sonshu. Huwag kang gagawa ng kabaliwan. Kung ayaw mong gawin kong bobo ang sarili ko, magpakatotoo ka sa akin. O pakasalan mo na lang ako. Toang-toang. Ang halik natin ay para mailigtas ka. Saka na, yung damdamin na ito ay nabubuo. Ibig sabihin ni Taoge, na kailangan muna nating maging magkasintahan. Tungtong. Sinasabi ko lang na may maling pagkakaintindi. Bude. Wala ka ng utang na loob sa walong buhay mo. Ikaw, isang salot na dapat tanggalin. Paano nagkaroon ng ganitong kapahamakan sa ating baryo? Tita Yang. Anong nangyari? Tong-tong, magpahinga ka muna. Lalabas ako para tingnan. Kuya Tao. Kailan ka muling darating para gamutin ako? Tungkol sa sakit mo, kailangan mo pang mag-acupuncture. Hintayin mo akong makakuha ng moxa. Babalik ako para sa iyo. Anong nangyari, Tita Yang? Dumating ka sa tamang oras, na tao. Talagang walang puso itong si Wude. Sabi niya, ang presyo ng mansanas ay 50 sentimos kada kilo ngayong taon. Hindi ba't nakamamatay yan? Ano? Yung mansanas sa ating baryo. Noong mga nakaraang taon, hindi ba't 1.5 hanggang 1.6 kada kilo yun? At saka, kailan ba naging siya ang may kapangyarihan sa presyo? Kailan ba naging siya ang nagsasabi ng presyo? Sumali ako sa Flying Dragon Society. Ang mga mansanas sa paligid na 10 milya at 8 nayon ay bibilhin ng Feilong Association sa halagang 50 sentimos bawat kilo. 50 sentimos. Hindi ito maibebenta. Bude, ikaw rin ay isang tao na ipinanganak at lumaki sa ating nayon. Bakit ka naman ganyan? Walang hiya. Ang mansanas ay ang ating buhay. Kayo, hindi nyo na kami mga tao pinapabayaan. Walang puso. Ano bang pakialam ko dyan? Sabi ko na nga ba, kung gusto nyo, ibenta nyo. Kung ayaw nyong ibenta, maghintay na lang kayong pakainin ang mga baboy. Hindi ko pa naayos ang utang ng pulang aprikot sa iyo noong nakaraan. Alam ko na may kakayahan ka. Ngunit hindi mo ako kayang galawin ngayon. Subukan mo nga. May suporta ang Flying Dragon mula sa mga negosyo. Nagtatrabaho kami sa lehitimong negosyo. Kung susubukan mo akong galawin, tatawagin ko ang pulis para arestuhin ka. Legal na negosyo. Sa negosyo, mahalaga ang patas na kompetisyon. Ayos lang. Ang mga mansanas sa ating nayon, ako, si Dao Tao, ang bumibili. 8 piso kada kilo. Sino ang nagbebenta? 8 piso. Ayos yan. Pero Dato, mayaman ka ba talaga? Isang mahirap na bulag na nagpapanggap na mayaman. Sa sitwasyon ng pamilya niya, sino ang hindi nakakalam? Ibebenta pa ang magkapatid na iyon. Hindi pa aabot ng 10,000 pesos iyon. Kahit na wala akong ganang pera. Pero ang partner kong si Boss Shen meron din. Basta si Boss Shen ang magpasimula, ang buong nayon ng mansanas, pati na ang buong bayan, hindi na mag-alala sa benta. Tama na nga, si Boss Shen, kilala sa pagiging pera lang ang pinapansin, hindi tao. Ikaw na itong bulag na maliit na tao. Hindi ka talaga nila pinapansin. Talaga ba? Alam na alam mo ako. Talaga ba? Alam na alam mo ako. Miss Shen, nandito ka pala. Sabi mo kanina, pera lang ang importante, hindi tao. Nagsisinungaling lang ako. Nagsasalita ako ng walang kwenta. Dapat tamaan ng palo, Boss Shen. Huwag mong makipag-away sa akin ng ganyan. Hindi naman ako isang malaking boss. Isa lang akong kasosyo ni Datao. Boss Shen, dito ay may isang negosyo na siguradong kumikita. Interesado ka ba? Sabihin mo sa akin. Gamit ang mansanas bilang pangunahing sangkap, maaari tayong gumawa ng yuyungdan. Kayo mga tao sa lungsod, hindi regular ang inyong pamumuhay. Kailangan nyo ito. Mukhang maganda. Basta't nais ng mga kababayan, magtatatag tayo ng kooperatiba, at itatayo ang pagawaan sa nayon. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa mga kababayan na umunlad. Ibig sabihin, hindi lang natin maibibenta ang mga mansanas, kundi makakapagtrabaho rin tayo sa pagawaan para kumita. Tama. Kung gusto ng mga kababayan natin,
Pwede tayong magtayo ng kooperatiba. Sige, ininvest ko na ang perang ito. Bibiliin ko lahat ng mansanas ng mga kababayan natin. Sa presyong sinabi ni Dato. Ang saya naman yan. Kailangan kong magmadaling umuwi at ikwento ang magandang balita. Nakikita mo ba? Si Datao at Boss Shen ay napakabait. Hindi tulad mo na walang konsensya. Dahil kay Datao, may pag-asa na ang ating nayon. Si Datao ang swerte ng ating nayon. Hindi ba kayo nag-iisip? Sinasabi lang ng tao ang ilang bagay, at agad kayong naniwala. Hindi ka naniniwala kay Dato at kay Boss Shen. Paano ka pa man naniniwala sa'yo? Ang walang utang na loob mong tao. Jing Diankar. Jing Diankar. Hoy, huwag kayong umalis. Pwede rin akong bumili ng mansanas sa mataas na presyo. 1 kwarto at 5 jaw. Pwede na kahit 1.5. Ay naku. Tapos na tayo. Paano na ngayon makikipag-ugnayan sa Flying Dragon? Dumating si Boss Shen. May kailangan po ba kayo? Nagtatanong ka pa, para mapataas mo ang produksyon. Saan ka nagtungo? Tungkol lang naman sa produksyon. Matagal na nating naayos yan. Talaga, oo. Sa mga araw na ito, marami akong naenggan yung mga kababayan na tumulong. Amuyin mo nga, may amoy bang gamot sa hangin na ito? Oo. Ngunit ang produksyon ng purong ligaw na halamang gamot, ay kayang masolusyonan ba? Itong ginseng at reishi. Ang produksyon nito, tumaas ng ilang beses. Ano? Sa mga nakaraang araw, dumobol na ito ng ilang beses. Paano mo ito nagawa? Ito. Ang mga lihim ng langit ay hindi dapat isiwalat. Napansin ko na ikaw ay isang tao na tapat at mabait. Lahat ito ay peke, di ba? Ilan bang masamang balak ang tinatago mo? Wala akong masamang balak. Tama lang, kanina, ang ginawa mo kay Wude ay talagang masama. Iba iyon. Ano nga bang sinasabi ng isang kasabihan? Pusong Buddha, kakayahang Vajra. Kapag nakikipaglaban ka sa masamang tao, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanya. Tama. Yung napag-usapan natin noong nakaraang beses, kung magtatagumpay akong mapataas ang produksyon, ipapakasal kita ng isang halik. Hindi ko naman sinabi yon. Sige. Dahil nakalimutan mo na, para kang hindi ko nasabi. Ito. Biglaang ang saya. Ang bilis mong humalik. Pwede pa bang humalik ulit? Umalis ka na nga. Kain na tayo. Kuya Shenbing, gumawa ako ng espesyal na Lola Tofu para sa'yo. Subukan mo na agad. Sobrang sarap. Kung hindi dahil sa galing ni Chen Chen sa pagluluto, hindi ako pupunta sa bahay mo. Hindi ka ba pumunta para sa akin? Ate Shenbing, bakit hindi ka na lang matulog sa bahay ko ngayong gabi? May bakanteng kama sa bahay ko. Napakalinis nito. Paano naman iyon? Si Shen, ang magandang babae, Ginto at Jade, paano siya maninirahan sa bahay natin? Ay nako, bakit mo ako tinadyakan? Bodeg. Ate Shenbing, tingnan mo ang kuya ko. Di ba siya'y cute na tanga? Anong sinasabi mo? Ako. Tanga ba? Tanga. Hindi ko alam kung epektibo ba ang ganitong pagsasanay. Kailan kaya ako makaka-level up? May magnanakaw sa bahay. Magnanakaw. Pumasok na sa bahay ko. Wang Dixiao, anong ginagawa mo? Shenbing. Pasensya na. Wang Datao, minsan mo akong hinawakan. Hindi kita hinawakan. Naghuhuli lang ako ng magnanakaw. Sige, kung hinawakan mo ako, hindi ka pa aamin. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Sisiin mo ako. Naging labis sa pagsasanay. Labis na pagsasanay. Mukhang sinasadya mong samantalahin ako. Patawad. Sabihin mo kung paano mo ako mababayaran. Kung hindi, halikan mo ako. Sino ang hahalik sa'yo, pervert? Shenbing. Gusto kita. Kuya.
Ate Shenbing. Anong ginagawa niyong dalawa? 干嘛呢？ Wala lang. 没事。 Bumalik ka na sa pagtulog. Magandang babae, Shen. Hindi ako makatulog dahil sa iyo buong gabi. Sana ay magka-relationship na tayo. Tao 哥 Kun. 哥， Tungtong. Bakit ka nandito? Tama 说 ka. 得对。 Nasisimula ang damdamin sa pag-ibig. Kung may nararamdaman ka sa akin. Siyempre, responsibilidad mo ang alagaan ako. Ah. Hindi iyon ang ibig sabihin. Sinabi ko na ba sa iyo iyon? Ginawa ko iyon para iligtas ka. Ano man ang mangyari. Gusto ko lang makasama ka ng mas madalas. Sabi mo noong nakaraan, gagamitin mo ang moxa para gamutin ako. Ngayon, pwede ba akong samahan sa bundok para maghukay ng gamot? Oo, pwedeng-pwede. Pero, mahirap ang maghukay ng gamot sa bundok. Basta kasama kita, hindi ako takot sa hirap. Sige, game na ako. May isang maliit na hipag dito sa bahay. May isa na namang magandang dalaga mula sa nayon. Sobrang swerte ng kapatid ko sa pag-ibig. 太忘了吧？ Taoge. Ang galing mo talagang tumingin. Tama ang hula mo sa bawat isa. Siyempre. Magpatuloy tayo sa paghuhukay. May marami pang kayamanan dito sa bundok. Maraming mga bagay dito. Anong bagay yan? Hindi maganda. Ito ay makamandag na gagamba. Tong-tong, nakagat ka ba? Masakit ang leeg ko. 好疼， Hayaan mong tingnan ko. Taoge. 涛哥， Parang na-poison 中 ako. 毒了。 Parang ganoon. Kailangan agad itong ma-extract. Taoge, hindi ko kayang gawin yun. 死吧， Ayokong gawin yun. Gusto ko pang makipag-bonding sa'yo. 培养感情了。 Huwag ka nang magsalita. Sobrang sakit. Taoge. Walang anuman. Nailabas na ang lason. Walang anuman. Taoge. Puti na ang mga labi mo. 死了。 Walang anuman. Di ako madaling tamaan ng sakit. Yung sugat mo naman. Kailangan mo pa yatang maglagay ng halamang gamot. Pero, 是， muling iniligtas mo 救 ako. 我一次。 Paano kita 谢谢 pasasalamatan? 你啊。 Walang anuman. Magkakilala na tayo mula pagkabata. Bakit ka pa magpapakaalaw? Pero sa pagkakataong ito, muli mo akong hinalikan. 我 Tungtong, bakit ka na naman nandito? Hindi ko naman sinasadyang iligtas ka. Ayoko na. 不管， Kahit paano, 2 beses mo akong iniligtas. Tiwala na ako sa'yo, Togo. Tungtong, huwag ganyan. HMP, kung talagang ayaw mong maging responsable sa akin, sige na, wala na iyon. Hindi naman ako walang 不是 gusto. 没人要。 Ay nako, huwag kang magalit, Tungtong. Ah, may ahas. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito ako. Ito ang dulo ng panghinang. Maaari itong gamitin sa gamot. Taoge, ang galing mo talaga. Sabi ng mga matatanda, kapag may nakakalat na lason, tiyak na mayroong lunas. Dapat may kayamanan dito sa paligid. Nakuha na. Ano ito? Ang bulaklak ay namumulaklak sa 2 dahon. Bawat isa ay naglalakad sa kalahati. Ito ay ligaw na Hishowu. Tila mayroon na itong 50 taon. 50年了。 Kailangan itong ibalik at itanim sa bakuran. Kung may kakayahan, magtanim ng mas marami. Di ba't yayaman na tayo? Taoge, ang galing mo 厉 naman. 害了。 Lahat ay kayang hukayin. Talagang magaling si Tungtong. Kung wala ka ngayon, hindi ko makukuha ang kayamanan na ito. Talaga. 吗？
Kung ganun, sa susunod na umakyat ka sa bundok para mangolekta ng mga gamot, dapat isama mo ako. Sige. Hindi na maaga. Bumalik na tayo. Tao, ikaw talaga. Kagabi, pinahirapan mo siya. Ngayon, maaga pa lang, nawala ka na. Hindi ako nawala. Pumunta ako sa bundok para mangolekta ng gamot. Tingnan mo, ano ito? Ang ligaw na Hishouwu ay kasing laki nito. Oy, Boss Shen, maganda ang paningin mo ah. May mga kayamanan pa dito. Ah. Ahas. Ahas. Ito ay, mahal na ito. Ibigay ko na lang ito sa iyo. Tulong. Tulong. Isang beses lang naman kitang sinaktan. Bumawi ka sa kabutihan. Kuya, walang ganitong paraan ng panliligaw sa mga babae. Sige, itigil mo. Tatawagan ko lang. Hello. Ano? Naiintindihan ko na. Anong nangyari? Ang mga gamot natin ay sinadyang i-report ng iba. Sinasabing peke ang mga ito. Nakasangkot na ang samahan sa investigasyon. Anong gagawin natin? Kokontaken ko yung presidente ng samahan. Tingnan natin kung matutulungan niya tayo na ayusin ito. Sama ka sa akin. Yung presidente ng samahan. May mga hilig ba siya sa pang-araw-araw? Sabi nila, hilig niya ang mag-practice ng Qigong. Qigong. Maganda ang Qigong. Bakit alam mo pa ang Qigong? Para ka nang sumabak sa sariling hukbo. Nandito ang master ng Qigong. Pero isa lang siyang batang lalaki. Totoo ba? Karaniwan nag-insayo si kuya sa bahay ng Qigong. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Yung bulag na yun, nag-insayo ng Qigong. Hindi ba't parang walang saysay yun? Hindi ko sinasabi yun, Chen. Bakit lagi kang nakikipag-usap sa mga estranghero? Sino ang tinutukoy mong estranghero? Hindi. Kapalit mo. Tayo ay mga kakilala. Huwag kang umalis ng sobrang bilis. Sandali lang, hintayin mo ako. Boss Shen. May konting bagay lang ako, matagal na kayong naghihintay. Huwag kayong mahiyain, Presidente Zong. Hindi rin naman kami naghintay ng matagal. Siya ang aking kasosyo. Magandang araw, Pangulo. Ako si Datao. Boss Shen. Hindi tayo nagkukulang ng salita. Alam ko ang dahilan kung bakit mo ako tinawag. Naiintindihan ko na. Bagamat bagong talagang Pangulo ng asosasyon. Mukhang mabibigo ka. Napaka mapagpakumbaba mo. Ang bagay na ito ay talagang walang katotohanan. Isang salita mo lang ang makakapag-ayos nito, Boss Shen. Hindi ako pwedeng umasa sa iyong isang panig na kwento, para lang palakasin ang mga maling gawi sa industriya. Ngayon, kakain lang tayo. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga seryosong bagay. Narinig ko, gustong-gusto ni Pangulong Joe na mag-practice ng Qigong. Kabet na may kaunti akong kaalaman tungkol dito. Bata pa. Napakabata. Anong alam mo sa Qigong? Sa tingin ko, mas mabuting huwag na lang. Tama rin. Paano makakapantay ang mga mandaraya sa akin? Ang mga kabataan ngayon ay may iisang problema. Hindi naman sila matanda, pero ang yabang. Mga bata. Sinasabi ko sa iyo, dapat ay maging praktikal ka sa buhay. Boss Shen. May kailangan pa akong gawin. Hindi na ako kakain ng pagkain na ito ngayon. Paalam na. Kung Hui. Kung Hui, huwag kang magmadaling umalis. May mga kondisyon ka bang pwedeng ihain? Tiyak na matutugunan ko. Hindi maliit ang boses ni Boss Sheng. Mukhang masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Sobrang taas ng boses ni Pangulong Zong. Walang takot na baka magkamali siya sa sinasabi. Ikaw, batang pasaway. Narito ako para sa salo-salo na ito. Ibinigay ko na ang respeto. Hindi mo alam ang iyong lugar. Sandali lang, Pangulong Zong. Anong palabas ito?
Nasa maling landas ka. Malapit na ang katapusan. Hindi mo ba alam? Bula-bula lang yan. Araw-araw, sa oras ng daga, sobrang sakit ng iyong mga laman loob. Kapag sumiklab, mas mabuti pang mamatay. Tama o mali? Paano mo nalaman? 3 taon ka nang may sakit na ito. Kahit saan ka magpunta para magpagamot, hindi ka pa rin gumagaling. Tama ba? Ako'y pumupunta sa ibang lugar para sa lihim na paggamot. Walang nakakaalam dito sa lugar namin. Sino ka ba talaga? Ang taong makakapagligtas sa'yo. Kaibigan. Hindi. Guro. Maari ko bang gamutin ang iyong sakit? Walang lunas. Ano? Walang lunas. Ano? Walang lunas. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Hindi ako natatakot sa mga ganito. Ikaw. Kahit malapit na ang kapahamakan, matigas pa rin ang dila. Ikaw. Walang kalinisan. Pagkagusto sa babae, nasira ang kidney energy. Malakas na nasira ang vital energy. Lahat ng organ ay naapektuhan. Malapit nang mamatay ang buhay. Ito. May kaugnayan ba ito sa pag-aaral ng Qigong? Siyempre, may kaugnayan ito. Ang pinag-aaralan mo ay Shen Yanggong. Tama ba? Nakikita mo ito. Talagang kahanga-hanga ang master na ito. Ang Shen Yanggong ay para sa kidney. May kakulangan ka sa kidney. Pinipilit mong mag-aral. Nakakasira ito sa iyong mga internal organs. Laging humihina habang nag-insayo. Marami na akong nasabi. May pag-asa pa ba ako? Wala ng oras. Guro. Pakiusap, tulungan mo ako. Pangulo, tungkol sa mga maling ulat. Tatawagan ko na ngayon. Hintayin mo ako saglit. Ginoong Zhang, tungkol sa tindahan ng gamot ng pamilya Shen. Pasensya na at kailangan ko ang iyong tulong. Maliit na bagay. Hintayin mo. Aayusin kong masusing imbestigahan si Shen Bing. Pagdating ng panahon, hindi siya makakayanan at hihingi ng tulong sa akin. Ang tindahan ng mga gamot ay sa iyo. Si Shen Bing ay sa akin. Ginoong Zhang, talaga namang kayo ang aking mga magulang na muling isinilang. Ang bagay na ito ay alam lamang natin dalawa. Kung sakaling may makaalam. Wala tayong magandang kapalaran. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang gawain, bibigyan kita ng 3 bahagi, HMM. O, hindi, 5 bahagi, maghintay ka na lang para sa iyong bahagi. Hello, Dad. Bakit? Sige, naiintindihan ko na, Dad. Kalmado ka lang. Naiintindihan ko na. Kalmado ka lang. Anong nangyari, Zhang Xiao? Wude. Gusto mo bang saktan ako? Umuwi ka na. Ano bang nangyayari kay Ginoong Zhang? Naban ka na ng mga negosyante. Huwag mo na akong ipakita sa lungsod. Ngayon, umalis ka na agad. Ay, Ginoong Zhang, hindi mo naman pwedeng gawin yan. Baka magutom ang pamilya namin. Pakiusap, kawan mo kami. Paalam mo muna ako. Paalam ka muna sa akin. Dahil sa kalokohan mo. Nawalan na nga ako ng pagkakataon na makipagsapalaran sa samahan. Ang tanga mo. Bago ka man loko. Hindi mo man lang ba naisip na i-check ang background? Background. Si Shen Bing lang yan. Wala namang espesyal na background. Si Shen Bing. Kahit ang tatay ko, iginagalang siya ng kaunti. Isang tao ba siya na kaya mong kalabanin? Umuwi ka na. Sige na. Nakalutas na ng problema. Pwede na bang ipagamot sa akin ng master ngayon? Ikaw nga. Basta tumigil ka sa pag-iwas sa sex. Tumigil ka na rin sa Qigong. Uminom ka pa ng sabaw na gamot. Magpahinga ng kalahating buwan at gagaling ka na. Ganito lang ka-simple. Siyempre. Hindi ganon kadali. Guro. Huwag mo na akong paligoy-ligayan. Tulungan mo na ako, please. Sige. Dahil sa iyong sinseridad.
Tutulungan kita sa pagkakataong ito. Magtiis ka lang. Sakit na sakit. Ayos na, Ngayon, parang puno ng lakas ang buong katawan. Parang bumata ako ng 10 taon. Guro, halika. Iniinom ko sa iyo ang isang baso. Tadya, hindi ka nakikinig. Ngayon, hindi mo na ako kayang abutin. Sarili mong paakit. Guro, mukhang hindi ka marunong uminom Mag-inom tayo sa ibang araw. Sa ibang araw. Ayos lang. Boss Shen. Uminom ng sobra ang master. Mas mabuti pang umakyat na kayo at magpahinga. Nakaayos na ang mga kwarto para sa inyo. Mag-book ng kwarto. Pangulo, hindi kami ganyan ang relasyon. Oo, alam ko. Hindi ko makita kahit ano. Magpapalam na ako. Hindi, Pangulo. Ikaw ang may kasalanan. Nabigatan na naman tayo. Bastos, sinasamantala mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo na. Shen Bing. Gusto kita. Bakit? Bodong bata, sinasamantala mo ako. Nasaan ba ako ngayon? Kagabi uminom ako ng sobra. Parang nanaginip ako na nakipaghalikan kay Shen, magandang babae. Naging kiss kami. Hindi tama yun. Ang totoo, sobrang real nito. Pero yung pakiramdam talaga ang ganda. Si magandang Shen. Si Boss Shen. Hindi mo naman ako iiwan dito, di ba? Sobrang hindi ka tapat. Bastos, may kailangan akong gawin, aalis na ako. Hindi pa tayo tapos. Anong nangyayari? Bakit ang init ng ulo mo? Ay naku. Sa isang galaw ko, nakapagbuo ako ng ilang piraso. Nandito na si Shen Bing. Paano ko siya dapat gantimpalaan? Taoge. Nandito na si Tongtong. Ano yang hawak mo? Naghanap ako ng ilang moksa. Gusto kitang tulungan gumawa ng moksa Bastian. Ay naku. Masakit na naman ang tiyan mo, di ba? Kasalanan ko kasi sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan kong alagaan ka. Pasok na tayo sa bahay. Sige. Sige na. Sa pagkakataong ito, halos naalis na. Mag-ingat kapag uwi. Uminom ka ng maraming mainit na tubig. Iinitin mo ang katawan mo. Salamat sa iyo. Tama. Yung sugat na tinuklo ka ng gagamba noong nakaraan, masakit pa ba? Hindi na ba masakit? Pero parang may peklat na yata. Tao, tingnan mo nga. Okay lang. Hindi naman malaki yung sugat mo. Siniyasat ko pa nga gamit ang tradisyong gamot. Gumawa ako ng pangtanggal ng peklat para sa'yo. Ngayon, tutulungan kita na lagyan. Taoge. Ito ang espesyal na ginawa mong scar cream para sa akin. Oo nga. Mabilis. Umupo ka na. Taoge, napakabait mo talaga.
Siyempre naman. Datao. Datao. Lumanggon, lumabas ka. Datao. Ay nako, anong sinasabi mo? Bakit ako naging gun? Gun, lumabas ka. Ay nako, anong sinasabi mo? Parang sinasaktan kita o anong nangyayari? Hindi pa ako nagawa ng anuman. Kagabi sa hotel. Sino siya? Paano siya lumabas sa kwarto mo? Siya. Pumunta siya sa akin para magpagamot. Siyempre, ako ang pasyente niya. Ano? Ako lang ang pasyente mo. Hindi. Sige, ang baho mong gago. Kakatapos lang niya akong manakit kahapon. Ngayon naman, nananakit na naman siya ng ibang babae. 3 ang babayaran ko sa'yo. Ay nako, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang tumakbo, hindi kita papayag ang hindi ako manakit. Ang ate na ito ay napakamasungit. Tao, aalis na ako ha. Magandang babae, CEO, pinapalo ang masamang lalaki. Ito ay kwento ng maikling palabas. Ate Shenbing, laban lang. Ay nako, abala ito. Ay nako, abala ito. Bude. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome, umalis ka. Huwag kang magmadali. Alam kong nagmamadali ka. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa negosyo. Negosyo. Ano bang laman ng tiyan ng aso mo? Anong magandang negosyo naman yan? Umalis ka na agad. Ginoo Shen. Noong nakaraan, pasensya na kung nakasakit ako. Hindi ka na namin papansinin sa mga mali mo. Huwag mo nang makipag-away sa akin. Bude, hindi pa ako nakakapasalamat sa'yo. Kung hindi ka sana nagsinungaling para i-report ako, hindi ko sana makikilala si Chairman Zhang. Ginoo, sobrang nakakatawa ka talaga. Dahil sa sincerity mo. Sabihin mo na, anong negosyo? Hindi na ba ako pinapayagan ng Chamber of Commerce? Kakatapos lang ng gutom ko nitong mga nakaraang araw. Lahat ng pamilya ko, umaasa sa akin. Ay nako, sige na. Huwag nang magpanggap, sabihin mo na ang totoo. Oo. May maliit akong tindahan sa lungsod, di ba? Tingnan natin kung mabibili ni Boss Shen. Para maibsan ang kagyat kong pangangailangan. Hindi pwede. Akala mo ba bobo si Boss Shen? Bakit ka bibili sa maliit mong tindahan? Hindi ba ako naban ng Chamber of Commerce? Walang gustong sumalo. Ang importante. Parang ganun nga eh. Sa totoo lang, gusto kong bumili ng ilang tindahan kamakailan. Magkano ang balak mong ibenta? Magandang lokasyon ang tindahan ko. Medyo maliit lang. Ang presyo sa merkado ay 450,000. Nag-aalok ka ng 400. Hindi pwede. Isang sirang tindahan na hindi mabenta. Bakit mo ako ikukumpara sa presyo sa merkado? Sige, ano ang halaga na gusto mo? 20,000. 20. Gumastos ako ng higit sa 10,000 sa renovation lang. Kung gusto mo, ibenta mo. Kung ayaw, ayos lang. 20. Kailangan ko ng cash, buong bayad. Ayos, ganito na lang. Bukas, hanapin mo ako para sa mga papeles. Sige na. Hindi ko na muna kayo istorbohin, mga magkasintahan. Ano bang magkasintahan? Shenbing. Datao. Nang aabala ka sa akin, balang araw, babayaran niyo ako ng buo. Sinasabi ko, Shen na magandang babae. Matagal ka nang galit sa akin. Bakit ba talaga? Ang kapal ng mukha mong tanungin ako. Anong ginawa natin sa hotel kagabi? Nakalimutan mo na. Ito. Nainom ko hanggang sa mawalan ng malay. Wala na akong maalala kahit ano. Kuya. Kagabi. Matutulog ka kasama si Ate Shenbing. Anong ginagawang kalokohan? Ay, hindi naman. Bakit tuwing darating siya, parang nakikialam ka na? Kuya, ano ang ibig sabihin ng lumihis palabas?
Ate Shenbing, pero ikaw ang opisyal kong itinuturing na nakababatang asawa. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging may bahay ng ating pamilya. Ano ang silbi ng iyong desisyon? Bakit wala itong silbi? Ngayon, masaya ang ate. Dadaling kita sa syudad para maglibang. HMM. Sige. Dahil hindi ka pa nakapunta sa bayan, sasama ako sa'yo. Si Ate Shenbing ang nag-imbita sa akin. Anong pakialam mo dyan? Pero na, bata ka pa. Pupunta na ako. Ang laki naman itong bola na ta. Anong sinasabi mo? Ah. Sabi ko, ang galing ng skills mo sa bola. Ngayon naman, ikaw na ang gagamit ng panlilinlang. Marunong lang akong manggamot, hindi rin naman ako marunong mag-billiards. Madali lang ito. Dito ka. Ituturo ko sa'yo. Sige. Ganito. Tapos ganito. Ganito. Bodong, dito ka na. 你过来。 Ilagay ang kamay. Ganito. Magpraktika ng dahan-dahan. Pupunta ako sa banyo. Maganda rin itong batang ito. Kapatid ni Datao, isang tao lang. Talagang may nag-aalok ng unan sa natutulog. Kilala ko itong batang ito. Si Long Xiao ang gusto. Nakangiti ang puso ko habang nakikita ko siya. Sobrang nakakakiliti. Ang kiliti ay maganda. Hayaan mong siya ang magpahid sa'yo. Sandali lang. Wala bang anumang nakatagong background itong batang ito? Huwag kang katulad nung nakaraang balo. Maka-encounter tayo ng matigas na kalaban. Hindi naman ito isang simpleng dalagang bukid. Wala namang background. Ayos lang ang dalagang bukid. Uy, maganda, nag-iisa ka. Sino ka? Hindi kita kilala. Walang problema kahit hindi mo ako kilala. Magkakilala tayo ng mabuti. Kilala na kita, di ba? Anong mga walang kwentang sinasabi mo? Umalis ka, tatawag na ako ng tao. Sige, tumawag ka. Natatakot mo ako, ha? Ako ang may kontrol dito. Tawag ka, tawag ka. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Tulong, may tao. Tigil. Ate Shenbing, itong masamang tao ay nananakit sa akin. Ang lakas ng loob mo. Kahit nabisita ko si Shenbing, naglakas loob kang saktan siya. Ay nako, anong magandang araw ito. Bumili ng isa, may libre. Ang araw na ito ay talagang maganda, ha? Babaeng maganda, buy one get one. Halika na. Kaya't ikaw na ang kailong, ha? Sa akin na lahat. Hayop, pakawalan mo ako. Tulong, pakawalan mo ako. Sumama kay Long sa private room. Pagsilbihan mo ako ng maayos. Hindi mawawala ang mga benepisyo ninyo. Kaya't maglaro tayong tatlo. Bitawan mo, tulungan mo ako. Sige na. Saan galing ang asong ito? Nang ahas na humawak sa akin. Huwag kang matakot, nandito ako. Sinaktan ako ng kuya niya. 欺负我。 Sinaktan din si Ate Shenbing. Ayos lang ba kayo? Walang nasaktan, di ba? Wala akong sakit. Itong si Long Xiao ay leader ng Feilong Wei. Siyang number 1 sa lungsod. Si Long Xiao. Hindi ko nakita ng maayos kanina. Totoo nga, ikaw nga. Kuya, bakit ikaw? Kuya, itong dalawang nakababatang babae ay mga kasintahan mo. Bakit ang pangit ng salita mo? Ito ay ang kapatid kong babae. Ito si... ang girlfriend ko. Sino ang girlfriend mo? Bro, hindi ko kasalanan ang nangyari ngayon. Siyang may kasalanan, si Wode. Nasaan si Wode? Si Long Xiao. Halos na naman akong nadaya mo. Pati ang tao ko, sinubukan mong gambling. Binubulag mo ang iyong mga mata.
Ilabas mo siya at barilin sa 3 milya. Humihingi ako ng tawad, binibining dragon. Ako ang iyong munting kasamahan. Ilabas mo siya at barilin. Sa 3 milya. Long Xiao, ako ang maliit mong kapatid. Anong maliit na kapatid? Tinanggal ka na sa Flying Dragon Society. Simula ngayon sa lungsod. Makikita kita at papaluan kita. Kapatid. Pasensya na ngayon. Ako ang may kasalanan. Ako ang hindi nakakita sa tunay na lakas. Sige na. Ang galing mo magpanggap. Mag-arte ka na lang. Maging artista. Pare, nagbibiro ka na naman. Gusto ko lang pumasok sa industriya ng pelikula. Sa loob na lang tayo mag-usap. Ngayon, ako na ang bahala sa plano. Pumasok ka sa bahay. Ngayon ay inayos ko na. Kuya, ngayon ay nandito na tayo sa lugar ng mga kapatid. Dapat magpakita tayo ng taos-pusong pagpapahalaga. Kuya, inumin ko itong bote ng alak na ito. Paano mo nakilala si Dragon? Hindi kami nag-away, nagkakilala lang kami. Napatay ko na siya. Kailan ka natutong magpuntos? Pamana mula sa angkan. Ate sa asawa, hindi mo alam. Yung kakayahan ng kuya ko sa pagpuntos, sobrang galing. Kaya niyang mag-ayos ng 10 o 8 tao nang hindi problema. Hawakan mo. Talagang matibay. Sige na, hindi naman tayo hindi pa nakahawak. Ate, bakit hindi natin anyayahan ang kapatid na babae at ang bagong hipag, na umawit ng kaunti? Bagong hipag. At mayroon pang ibang hipag. Bagong biyenan kong babae. May iba pang biyenan na babae. Nagkamali ako ng pakinggan. Hindi niya sinabing bagong biyenan. Sabi niya, tunay na biyenan. Tunay na biyenan. Halika. Tunay na biyenan. Iniinom ko ito para sa iyo. Punuin ko ito para sa iyo. Uminom na ako. Humihingi ako ng tawad. Marunong ka palang uminom. Siyempre, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng libo-libong inumin at hindi nalalasing. Halika mga kapatid, pumasok kayo. Sige. Halika, ate, inumin ko ito para sa iyo. Halika, ate. Mga kapatid, sabay-sabay tayong inumin para kay ate. Halika, inumin para kay ate. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kumain lang ng 3 baso. Di ba sinasabi nilang hindi ka madaling mapagod kahit uminom ng 1,000? Kuya, tingnan mo, maganda ang ipinapakita ng kapatid natin, di ba? Anong pinapakita, maganda pa rin. Si bagong asawa ay lasing na. Magagawa ang mga bagay. Anong mga bagay? Magagawa ang mga bagay. Kuya. Yung asawa mo, magpahinga na muna. Mga kuya, umalis na tayo. Tara, umalis na tayo. Huwag kayong aalis, mga kuya. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Sabi pa nga nila, kahit 1,000 na inumin, hindi pa rin lasing. Nakikita kita, parang pareho tayo. Sobrang payat at sobrang bigat. Bro, matutulog ako mag-isa. Ikaw na lang ang matulog kasama ang asawa ko. Sige na. Isara mo ng mabuti ang pinto. Huwag kang maglibot ng walang dahilan. Hindi ito ligtas. Ay nako, alam ko na, kuya. Mag-ingat ka sa gabi. Dapat alagaan ang mga babae. Mga bata, anong mga kalokohan ang sinasabi nyo? Magsimula ka ng matulog. Masaya ako ngayon. Hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Sige na. Saan pa ang tao? Ako na lang ang natira. Dapat sabihin, sabihin na.
Maganda ang katawan mo. Maganda rin ang hitsura. Pero ako, bilang isang dakilang doktor, hindi pwedeng samantalahin ang kahinaan ng iba. Ako. Mas magpapakahirap pa rin ako sa pag-aaral. Dato tao. Gusto kita. Ngayon, ikaw ang nanguna, ha? Hayaan mo akong halikan ka muna. Gusto kong uminom ng tubig. Sige, bibigyan kita ng tubig. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Mag-alala ka. Hindi ako aalis. Parang taon ang tagal ng isang gabi na ito. Araw na rin ang sumikat. Nakatulog ka na ba? Gorgeous na si Shen. Nasaan ba ako ngayon? Datao. Bakit nasa kama ako? Anong ginawa mo sa akin? Wala namang ginawa. Kaya natulog na lang. Bastos. Sobrang baliw. Kahapon gabi, sweet talk ka sa akin. Bakit bigla na lang nagbago? Sino bang sweet talk sa'yo? Syempre ikaw ang nang-aabuso sa akin. Dahan-dahan. Minsan ay pinatay mo ang asawa mo. Huwag kang magsinungaling. Sasaktan kita. Ay nako. Tingnan mo. Nagtatalik na naman ba kayo? Bakit ka umiiyak? Huwag mo akong hawakan. Wala pa akong boyfriend. Sira na nga dahil sa'yo. Ay nako. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Bakit mo naman ito tinanggap ng seryoso? Sa totoo lang. Wala tayong ginawa kagabi. Totoo. Kung hindi ka naniniwala, suriin mo mismo. Inalagaan kita buong magdamag. Sinasabi mo pa na mahal mo ako. Huwag kang magbintang-bintang. Pero, salamat sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan? Baka pwede mo akong halikan ulit. Swerte mo na. Kaninang hindi ako handa. Isang halik pa, please. Ang ganda ng pangarap mo. Hindi pa naman ako iyong girlfriend. Mauuwi rin kita sa bahay balang araw. Depende na kung kaya mong gawin ito. Sige. Huwag kang magsisisi kapag dumating ang panahon. Parang espiritu ng Dr. Santo. Ang galing talaga nito. Susunod. Dalhin ko na ang mga kababayan ko sa pagyaman. Mga kababayan, ipinapahayag ko. Ang ating basehan ng mga halamang gamot, ngayon, opisyal na itinatag. Naniniwala ako, basta tayo'y magkaisa. Siguradong mapapalago natin ang ating negosyo, at magiging mayaman, pagpapaunlad ng nayon, ayos. Bakit nandito ang tatlong walang hiya? Huminto kayo. Sa araw ng kasiyahan, nandito pa kayo para manggulo. Lumayas kayo. Hindi kayo welcome dito. Ate Hongxing, hindi kami nandito para magulo. Gusto lang naming makita kung merong seryosong trabaho dito. Kayong mga walang pakialam. Anong seryosong bagay ang magagawa nyo? May kamay at paa rin kami. May magagawa kaming seryosong trabaho. Sino bang araw-araw ay walang ginagawa? Nakikita ko kayo. Parang isang polkat na nagbabalita sa manok. Hindi maganda ang intensyon. Walang problema.
Sister Hongxing, dumating na kayo. Maaaring bigyan sila ng pagkakataon. Kapatid na Dato, hindi. Tao Zhang. Alam ng mga kapatid na ito na mali sila noon. Tingnan mo, bigyan nyo kami ng maayos na trabaho. Huwag mong sabihin, talagang may trabaho nga. Sobrang bagay ito sa inyo. Anong trabaho? Huwag masyadong mapagod ah. Matagal na akong hindi nagtatanim. Okay na may trabaho ka. Pumili ng mabuti. Hindi nyo na kailangang magtanim ah. Magbantay ka na lang sa aming pabrika ng gamot. Bantay. Okay ang bantay ah. Ito tayo. Diretso tayong nakaiwas ng 30 taon na bal-ikaw. Magiging gwardya na tayo. Hindi pwede. Hindi ako sumasang-ayon. Bude. Bakit nandito ka rin? Kayong tatlo, magiging gwardya. Siyempre, nagbabantay at nagnanakaw. Saka naman, bakit sila ang nagbabantay? Ano ang gagawin ko? Bude. Bumalik ka pa. Noong nakaraang beses, nagkagulo ka sa bahay ni Tao. Ikaw ang may kagagawan sa likod niyan. Mga kapatid, bugbugin niyo siya. Ay, sige na. Magsimula na kayong lahat bilang mga gwardya. Huwag na kayong bumalik sa dati. Sige, Boss Tao. Day Tao, Ginoong Tao, kailangan mo akong gawing gwardya dito. Oo, dati, wala akong halaga. Mas mababa pa ako sa baboy at aso. Ngunit natutunan ko na ang aking leksyon ngayon. Ang nayon ay may ganitong malaking negosyo. Gusto ko ring makahanap ng trabaho. Sige. Sama ka nilang magbantay. Tingnan mo na lang ang magiging performance mo mamaya. Pero may isang kondisyon ako. Wude, wala ka bang hiya? Ikaw mismo ang nagsisigaw na gusto mong maging bantay. At naglagay ka pa ng kondisyon. Gusto ko lang sabihin. Kung maganda ang aking performance, pwede ba akong maging pinuno ng seguridad o anuman? Sige. May pagkakataon ka naman. Magsimula na kayong kumuha ng uniforme. Tapos, bawat isa ay magtrabaho sa kanya-kanyang gawain. Ihanda natin ang ating pagbubukas. Sige na. Masakit ah. Uy, magpakatatag kayo. Ang swerte naman ng kapatid ko sa pag-ibig. Sino ba talaga ang aking hipag? Tulong.